Good morning! So tara, itour ko kayo dito sa ating kitchen kung saan sila nagpe-prepare ng food para man talagang makita ninyo kung gaano dito kalinis, kaaliwalas, at kasarap kumilos. Parang kahit ultimo sa sahig, pwede kang humiga sa sobrang linis. So ganito yung atake talaga. Araw-araw, bago sila mag-out, lahat yan malinis. So, ultimo yung aming lutuan, inaangat nila yan, nililinis. Then, yung aming lababo, kasi talagang laging tuyo yan. Then, yung mga ginagamit namin, naka-organize talaga yan. Ultimo lutuan ng burger, yung aming deep fryer, lahat nililinis. Kaya naman talagang, alam mo yung may enjoy mo yung pagluluto mo kapag nandito ka. Then, naka-organize lahat ng ginagamit namin ingredients para hindi kami nalilito kung ano yung mga kailangan namin. Ultimo sa aming chiller, nakaayos yan, at pati sa aming chest freezer. So, organized talaga. So, dito tayo. Makikita niyo kung gaano ka-organize yan. Ayan o. So, hindi sila nahihirapan kung ano yung mga kailangan nila. Kukuha na lang sila. May mga label na yan. At ayun ay mula sa aking masisipag na mga staff. So, meron akong dalawang staff dito sa baba. So, sila yung nakatoka dito sa baba. Mag-asawa sila. So, natutuwa ako, kami mag-asawa kasi nakuha namin at pinakita nila yung linis na gusto talaga namin araw-araw sa kitchen. Hindi lang sa pag-out nila. Talagang maintain nila yun habang nagpe-prepare sila ng food. Laging lampaso, linis, walis. So, wala ka talaga may kita nitong buhok sa sahig. Pwede ka talagang humiga o matulog. Kaya naman kung titignan ninyo, ayan o, grabe, o diba? As in talagang araw-araw yan, maya-maya, lampaso, punas, walis. Kaya naman pag ganito yung kitchen mo everyday, may enjoy mo talagang magluto. Hindi ka ngarag, hindi ka nahihirapan kung ano yung mga kailangan mong kunin. At ayun na nga, pagkatapos ko sa inyong ma-share yung aming kitchen, so eto nga, dali-dali na po kaming nag-prepare ng pang-aming bilao. So meron kami mga pa-order ng bilaos tuwing umaga po. So 5 a.m. ay gising na po talaga ako, dilim pa para mag-ayos dahil maaga rin kinukuha sa amin to. Wala kaming katuwang dito ng aking partner kasi yung aming mga staff, ang pasok po ay 10 a.m. to 7 p.m. or minsan pumapasok sila ng 1 p.m. hanggang 9 to 11 p.m. Depende po sa tao kapag marami kaming customer kasi dito kalimitan kung kailan paggabi, dun mas dumadami. So nag-a-add kami ng oras talaga para sa mga customer namin na kumakain. At yung aming mga staff naman dito po ay may mga OT naman sila. Libre na rin yung pagkain nila dito, kaya naman pag umuwi at pumasok sila, lalabas sila ng busog, papasok din silang busog. Ayun lang, ganun lang talagang atake dito. At doon sa nag-comment, ay nag-message pala sa akin na medyo haggard na si Manay. So yes, mga Manay po talaga totoo yan. Kasi kapag nagtayo ka ng isang negosyo, talaga pong ando na yung struggle na hindi ka nakakatulog kasi iniisip mo yung sa business mo, paano yung marketing, strategy para makabenta. Hindi po ganun kadali. Lalo na po pag nag-uumpisa ka kasi kailangan mong i-check yung stock. Then, syempre, marami mga bigla ang babayaran, aasikasuhin. So, hindi ganun kadali na kapag sinabi mong may negosyo yung isang tao, mapera na. So sana nga ganun lang kadali. Kasi mas nauuna po talaga yung stress, pagod, puyat at kalimitan po talaga yung lipas na po yung kain. So nangyari sa akin yun mga Manay nung opening. So walang almusal, tanghalian, hapunan. Nagulat na lang ako nung nag-closing na kami. Saka ako na lang naisip na hindi pa ako kumakain maghapon. As in talagang ganun. So eto nga pala, pine-prepare ko yung aming fried chicken. So, timpla ko to mga Manay, kaya naman talagang ma-assure nyo talaga na as in talagang maayos ang pagkakaluto niyan at kita nyo naman malutong na malutong. So, bali sa isang bilao, merong 9 pieces na ganito or depende po yun sa bundle bilao na in-order sa amin ng aming mga customer. So, tuwing umaga, ako lang po talaga yung gumagawa pero dahil nga ito nga,
palapit din talaga mga pangmalakasang okasyon. Kaya naman magdadagdag ako ng mga staff para makasama namin kapag umaga kasi hindi ko na po talaga kakayanin kung ako lang talaga yung gagawa nito. So yes mga manay, hands-on po talaga ako mag-asikaso. Hindi ako talaga yung iiwanan ko sa staff ko, bahala na sila. More on talagang tinitignan ko yung bawat galaw, ayos, lalo na yung kitchen, kailangan malinis, lalo na yung sahig, kusina. So kailangan laging maayos para po talagang if ever nabiglaan, may sumilip sa aming mga bisita, nakikita nila talaga na lagi po yung malinis. Kahit walang taong sumilip dyan. Talagang nakakatuwa kasi yung mga staff namin dito, masisipag sila, hindi na kailangan utusan. Nagkukusa po talaga sila. So, eto nga pala yung ating mga pa-order mga manay. Binabalot ko na yun ng cling wrap. So, itong nakikita ninyo is 1,199 pesos. May 4 na bilao ka na. 25 pieces na puto cheese. May flavor po yan ng ube, pwede rin naman ng plain. Meron tayong 9 pieces ng fried chicken. Tapos hindi mawawala yung aming ube latek na gustong gusto talaga ng aming mga customer. At yung aming palabok na pwede kang mamili ng pasta. Pwedeng spaghetti, pwedeng pansit gisado, canton, pwede rin naman po ang penne pasta. So, ayan yung ating 1,199. So, order na kayo, PM na.